Alam nyo, ang pagbili ng bahay sa Canada ngayon, parang pag-akyat ng isang napakataas na bundok. Sobrang hirap, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong isang tool, isang superpower na magsisilbing secret passage ninyo para marating ang tuktok? Oh, basahin natin to. Grabe! Ramdam nyo ba yan? Yung pakiramdam na yung pangarap mong magkabahay, parang yung sistema mismo ang humaharang sa'yo. Ganyan na ganyan ang nararamdaman ng napakaraming Pilipino dito sa Canada. At ito ang pruweba, yung datos mismo. 17%. Isipin nyo, sa isang programa na matagal nang nariyan yung Home Buyers Plan, 17% lang ng mga qualified na Canadians ang talagang sumagad dito. Ibig sabihin, 83% sa atin ang hindi nasusulit ang opportunity. May malaking agwat sa kaalaman na kailangan nating punan. Ngayon na. So, heto ang magiging mapa natin. Magsisimula tayo sa pag-unawa sa problema, pagkatapos ay kikilalanin natin ang superpower na solusyon, gagawa tayo ng isang matalinong playbook, titingnan ng mga patibong at power moves, at syempre ang pinaka-importante, paano ito isasalin mula sa plano patungo sa totoong action. Umpisahan natin sa unang bahagi, ang bundok ng home ownership sa Canada. Ano ba talaga ang problema? Well, yan yung taas ng presyo, bigat ng interes at ang napakakomplikadong proseso. Ito ang bundok na kailangan nating akyatin. Ngayon, para sa solusyon, ito na yung hinihintay natin. Ipapakilala ko sa inyo ang game changer, ang tax superpower ng First Home Savings Account o FHSA. So ano nga ba itong FHSA? Sa pinakasimplang paliwanag, isa itong special savings account para lang sa mga first-time homebuyer. At ang magic nito, nasa mga tax benefits na wala sa iba. Dito napapasok yung tinatawag kong 1-2 tax sponge ng FHSA. Kasi di ba yung RRSP, maganda yan dahil may tax deduction ka ngayon. Yung TFSA naman, awesome, kasi tax-free ang pag-withdraw mo. Ngayon, isipin mo, pinagsama ng FHSA ang pinakamagandang feature nilang dalawa. Panalo ka sa umpisa dahil sa tax deduction at panalo ka ulit sa dulo dahil tax-free ang withdrawal mo para sa bahay. Grabe, di ba? Okay, gawin nating totoong pera. Imagine this, taga-busy ka, kumikita ng $100,000 a year. Naghulog ka ng $8,000 sa FHSA mo, boom! Sa susunod na tax season mo, may babalik sa yung pera na humigit kumulang $3,040. Perang-pera yan, balik diretso sa bulsa mo, para ka lang nag-ipon para sa sarili mong pangarap pero may bonus ka pa. Okay, so malinaw na sa atin kung ano ang FHSA at gaano ito kalakas. Ang susunod na tanong, paano natin ito gagamitin sa tamang paraan? Let's talk strategy. Ito ang inyong cheat sheet. Tingnan nyo to. Sa FHSA, may deduction ka na, tax-free pa ang withdrawal para sa bahay. Sa RRSP, may deduction pero may buwi sa dulo, maliban na lang kung gagamitin sa HBP. Sa TFSA, walang deduction, pero tax-free ang pagkuha. So kung ang goal mo talaga ay bumili ng bahay, napakalinaw, FHSA is king. Period. Ito, sobrang importante. Yung pera nyo sa FHSA, hindi yan basta-basta ini-invest. May tinatawag tayong glide path. Kung malayo pa ang plano mong bumili, let's say 7 years or more, pwede kang maging medyo aggressive sa investments. Pero habang papalapit ka na, mga 3 to 5 years na lang, kailangan mo na mag-shift to safety para ma-preserve ang capital mo. At kapag sobrang lapit na, like less than 2 years, dapat 100% cash na yan. Ayaw natin biglang bumagsak yung market isang buwan bago ka bumili, di ba? Safety first. Alright, ready na ba kayo para sa mga next level na usapan? Pag-usapan natin ngayon ang mga patibong na dapat iwasan at ang mga power moves na pwede niyong gawin para talagang masulit ang FHSA. Okay everyone, makinig po tayong mabuti. Ito yung spousal trap at marami ang nahuhulog dito. Ganito yan. Kung ang partner mo ay may-ari na ng bahay tapos nagsama na kayo, baka hindi ka na maging qualified magbukas ng FHSA. So anong solusyon? Bago pa kayo magsama sa isang bahay, bago pa kayo maging common law, magbukas ka na sarili mong FHSA. Kahit $50 lang ang ilagay mo. Ang importante, mabuksan mo yung account. Kasi once it's open, you're locked in. Sobrang critical niyan. Okay, ito naman para sa mga medyo advanced na at gustong i-maximize talaga ang sistema. May tinatawag na double deduction maneuver. Basically, pwede mong gamitin ang iisang halaga ng pera para makuha ng dalawang tax deduction. Kailangan lang sundin ang 4 na hakbang na ito. Parang magic, diba? Pero may malaking pero. Ito ang babala. Yung magic na yan, yung pangalawang deduction, may mabigat na kapalit.
Pinapasok mo ang sarili mo sa mandatoryong pagbabayad sa home buyer's plan sa loob ng 15 taon. So nagkakaroon ka ng utang sa sarili mong retirement fund. Kailangan mo talagang pag-isipan kung worth it ba to para sa'yo. So, okay, let's say nakuha na natin yung down payment. Congrats. Pero, hindi dyan nagtatapos ang kwento. Sa totoo lang, dyan palang nagsisimula. Ang susunod na kabanata ay, paano mo poprotektahan itong pinakamalaking asset ng buhay mo? Tingnan natin ang pangmatagalang gastos. Sabihin nating may $500,000 mortgage ka na may standard 25-year amortization. Alam niyo ba kung magkano ang kabuuang interes na babayaran niyo sa buong panahon na yon? Aabot yan sa $388,000. Ngayon, madalas para bumaba yung monthly payment, hinahabaan yan sa 30 years. Mukhang maganda sa simula, di ba? Pero tingnan niyo to, yung kabuuang interes biglang tatalon sa $482,000. At heto yung suntok sa tiyan. Halos $100,000 na dagdag na interest. Yan ang presyo ng konting ginhawa kada buwan. Kaya tandaan nyo, yung 30-year mortgage dapat ituring na pansamantalang tulay, hindi destinasyon. Kailangan may plano kayo para paikliin niya. At sa oras na makuha mo na ang susi ng bahay mo, kailangan mo nang buuin agad ang iyong financial fortress. Hindi to optional. Kailangan mo ng legal will para masunod ang gusto mo, disability insurance para protektado ang kita mo kung di ka makapagtrabaho, at life insurance para protektado ang pamilya mo at mabayaran ng utang sa bahay. Okay, ang dami nating na-cover. Pero alam nyo, ang kaalaman, walang silbi yan kung hindi natin isasagawa. So let's talk about turning this plan into real action. Kaya kung may 4 na bagay lang na dapat niyong tandaan, ito yun. Number 1, FHSA ang number 1 tool ninyo, period, dahil sa dual tax advantage. Number 2, magbukas na ng account. Ngayon na, para umandar na yung 15-year clock. 3, mas magandang FHSA kesa sa HBP kasi walang utang na babayaran pabalik. At 4, kung 30-year mortgage yang, gumawa ka ng plano para paikliin yan, maging agresibo ka. Siyempre, alam ko, it can be overwhelming. Kung pakiramdam nyo ay kailangan ninyo ng gabay para pagsama-samahin ang lahat ng ito sa isang solid na plano, maaari kayong kumonsulta sa mga professional. Halimbawa, si Mansour Khalili ng Muneris Financial Services. Maaari nyo siyang tawagan o i-text sa 778-898-3202, i-email sa mansour@muneris.com o bisitahin ang kanilang website sa muneris.com. At bilang pagtatapos, iwan ko kayo sa tanong na ito. Mula sa lahat ng natutunan natin, ano ang isang maliit pero konkretong hakbang na gagawin mo ngayon din para umusad ang plano mo? Hindi bukas, hindi sa isang linggo, ngayon. Ano yon?